Hello mga pards, kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Mga pards, kung bago ka lang sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na din yung ating notification bell para lagi updated sa mga bagong ina-upload na video. Yan, nag-upload tayo ng video, yung mga natututunan nating diskarte. Yan mga pards, simulan na natin yung ating talakayin. Nga. Yan mga pards, ito yung ating gagawin. Makina ng Jetmatic ng tubig. Yan, ang problema na to, ayaw daw umandar dahil matagal na stock. Titingnan natin kung ano yung problema, kung bakit ayaw siyang umandar. Yan. Simulan na natin, mga pards. Yan, bubuksan ko muna dito, mga pards. Tanggalin muna natin to para ma-check up natin yung kung ano yung pinagmumulan niya, kung bakit ayaw niya umandar. Maga, step by step ang ating gagawin. Yan mga parts, kaya bubuksan ko to dahil titingnan natin yung kanyang rewind. Titingnan natin kung mayroong sunog, kung bakit ayaw niya umandar. Sa titingnan din natin yung yung bearing. Yan, kaya ito muna yung aking pangalawang check upin, nga. Yan mga parts, mahalaga yung marunong tayong gumawa sa ating bahay at marunong natin gawin yung ating kasangkapan para tayo nakakatipid, nga. Yan mga parts, okay naman yung bearing niya. Wala namang kalog. Saka mukhang okay naman yung yung rewind. Okay naman yung rewind niya, maganda. Kaya dito tayo focus uli. Dito. Yan mga parts. Kakabig ko uli muna dahil mukhang okay naman. Dito naman tayo magpo-focus. Ganoon lang mga parts, step by step lang ang ating gagawin. Yan mga parts, okay naman din siguro yung isang bearing. Bali, dalawang bearing kasi yan mga parts At tinignan ko lang yung isang bearing na yan. Pero okay naman siguro yung isang bearing. Kaya ang susunod nating check upin yung isa. Yan mga parts, naikabit ko na to. Dito naman tayo magpo-focus dahil mukhang okay naman yung kanyang rewind.
Yan mga parts. Okay naman yung kanyang mga wire. Ngayon, ito ang ating check upin. Titingnan natin kung okay ba to. Yan mga parts. Titingnan natin yung capacitor. I-check natin kung okay. Bago natin gamitan ng tester. Ganito yung gagawin natin. I-discharge muna natin dahil baka may kuryente pa. Yan, saka natin itetest ngayon yung kanyang microfarad. Yan. Tetest natin yung kanyang microfarad mga parts. Yan, microfarad. Yan. Ito 20 UF. Tingnan natin kung okay pa siya. Ayan mga parts, nasa 15.68. Medyo alanganin. Kaya siguro ayaw nang umandar. Kaya ang sabi ng may-ari, tumutunog lang. At ayaw niyang umikot yung kanyang makina. Tumutunog lang siya. Yan. Ito, papalitan natin to mga parts. Yung capacitor. Titingnan natin. Pagka pinalitan natin, titingnan natin kung aandar na siya. Yan mga parts, kukunin ko lang yung isang capacitor. Yan. Ito mga parts. Ito yung ating ipapalit. Ano din siya? Parehas lang din sila. Yan, parehas lang. Yan, ito. Ito yung ipapalit natin. Tabi muna natin ito luma. Yan mga parts, kinakabit na natin. Okay lang kahit baliktad itong ano nito, dalawang wire na capacitor. Okay lang kahit magkabaliktad siya. Wala namang problema dun eh. Titingnan natin kung aandar na siya dahil ang sabi na may-ari, ayaw daw umandar, tumutunog lang. Tiit, gumagano lang mga parts. Tiit, ganun lang ang nangyayari. Eh kanina, dinoble check natin yung rewind kung okay pa, saka yung ano, yung eka nga yung mga bearing. Pero okay naman. Tingnan natin kung ito nga ang problema. Itong capacitor na to. Yan mga parts. Kabit muna natin. Kabit muna natin yung takip para sigurado. Yan mga parts, nakikabit na natin yung capacitor at ito yung pinagpalitan. Ngayon, isasaksak natin, titingnan natin kung aandar na siya. Ay, teka mga parts, hindi pa pala nasaksak doon sa loob. Saksak ko muna. Yan mga parts, nakakabit na natin yung capacitor. Ito yung pinagpalitan. Ngayon, titingnan natin kung aandar na siya. Sasaksak natin. Yun mga parts, oh, umandar na. Oh. Yun mga parts, ito lang pala problema ng ating Jetmatic, kaya hindi siya umaandar. Yan mga parts, basic troubleshooting lang mga parts. Kaya kung may ganitong problema kayo sa inyong bahay, yung Jetmatic nyo, kung may ganitong problema na ayaw umandar, eh subukan nyo muna i-test yung capacitor saka yung itong rewind. Yun lang naman ang pangunahing problema. Kaya saka itong mga kuryente na to. Yan mga parts. Ano mga parts,
i-assemble ko na to at okay naman na to. Pagka-assemble na to, kakabit ko naman doon sa may-ari. Ano mga parts, maraming salamat sa inyong panunood. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga bagong ina-upload na iba't ibang diskarte. Yan. Ano mga parts, salamat.